Hello, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty po. Bali, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Welcome po sa aming vlog for today na kung saan nandito po kami sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat po na 2 hectares. So, nandito na po kami sa may pinakaloob, ayan. And then mamaya papakita ko po sa inyo yung pinaka-road, So, pinili ko muna po na dito mag-video sa may pinakaloob para po makita ko po kung gaano kaganda yung property o yung yung pinakalaman niya. So ayan, bumungad na sa akin yung mga puno ng mangga kung saan nandito sa pinakaharapan po niya. Ayan, dami. So yan, magsisimula po tayo mag-ikot na ng property. Kung sakaling magustuhan niyo po itong property na to na along Barangay Road, so pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, tara. Sabay-sabay po nating ikutin itong property na to na small cut lang po. So, let's go. So, bali nandito na po ako sa may pinakabungad. Ayan. And then, pagbungad pa lang po natin, makikita na natin yung mga puno ng rambutan. May puno tayo ng mga langka dito. And then, mangga, medyo marami din po. Ayan. So may mga hardwood din po tayo. Sa pinakabungad pa lang makikita na natin na medyo may karamihan po yung pinakalaman. And itong property po na to is nasa 10 kilometers, yung Barangay Road po na tatakbuhin natin para makarating po tayo dito sa may pinaka-property. Pero bibigay ko po sa inyo yung pinaka-reality po ng daan. So sa ngayon po, ang daan po natin ay talagang masasabi ko na medyo maputik. Hindi lang medyo, talagang maputik, as in hindi siya recommended daanan po siya ng 4 wheels ngayon kasi sobrang ulan po dito sa Quezon. So ang nangyari po is naistakan siya ng tubig kasi ginagawa po yung pinaka road. So nai-stack po yung pinaka putik niya sa kalsada. So ang nangyari po is nagmotor lang po kami, and then yun nga po, medyo mahirap po yung pagpunta. Pero once na natapos po yung pinaka road niya, maganda po tong property na to kasi ito po ay tagusan ang magiging daan. So dun sa pinasukan namin is lalabas ka rin ng National Road, and then yung pinakadulo po nito is lalabas ka rin po ng National Road, So hindi ko pa masyadong kabisado, mamaya i-explain ko po sa inyo yan. So maganda nito, tagusan po yung pinaka-road niya, kahit saan lalabas ka ng National Road. So yun nga lang po ay hindi pa po talaga gawa si Barangay Road. And then kung halimbawa po lumabas naman po tayo ng National Road, ito po ay nasa 16 kilometers po para makarating po tayo ng bayan ng Lopez, kung saan nandun yung pinaka-town proper po natin. Medyo masukal yung property, pero ang dami niyang puno ng kawayan. And then yung tayo po ng pinakalupa natin is medyo slope po dun sa may gawi po dun. So medyo papaakyat tayo po ng konti, pero napaka-gradual naman, hindi siya ganun kataas. Akad tayo. Yung property po ay marami siyang mga fruit bearing. Ito po ay meron nasa 7 puno ng mangga, and then marami din tayo ditong rambutan, siguro nasa 4 siya. And then ang saging po natin is almost nasa 100 po. Tapos po yung ating puno po ng niyog, ayan, medyo may kataasan na, pero yan po ay naglalaro po sa nasa 400 kapuno. And then yan po ay naglulukad po ng nasa 5,000 kabuo every 45 days. Pero ito daw po, recently lang ay naglukad daw po sila ng nasa 3,500 lang kasi wala pang 45 days, pinaani na nung may-ari. So medyo bumaba po yung ani nila. So kailangan talaga linisin yung property. Medyo masukal siya. Bali meron na po tong pinaka-kuryente sa loob. Meron na siyang kontador kung saan makikita po natin dun sa unang video ko na meron pong puno, kubo na sirado na, so may kuryente na po yun. So hindi na tayo kailangan mag-line pa ng kuryente.
Bali, nag-ikot pa ako. Dito pa ako sa may pinakadulo po. And then, explain ko po about dun po sa pinakaharap ng pinaka-property. Tayo po ay wala pang frontage sa ngayon. So, ito po ay, bali, nagkaroon po ng nasa 10 meters na allowance yung property dun sa may pinaka-barangay road. Ay, kasi po yun pong 10 meters na yun ay kasama po dun sa property ng kabilang kalsada. So, natuhog yung kabilang property ng kalsada and then naiwan yung ibang part dito po sa tabi ng property na binibidyohan ko po. So, ang mangyayari po kung sakali po na mag-widening, kasi ginagawa na po yung pinaka-road, kakainin po yung 10 meters na yon ng widening. So, ang mangyayari, si Tuhas na binablog ko for today, yun po ang magkakaroon ng frontage po sa may pinaka-kalsada. Kasi napakaliit pa po nung pinaka-wide ng road niya. So, kung sakaling gagawin na po yun, dun po magkakaroon na po tayo ng frontage. Pero, ang frontage po natin is maglalaro pa lang sa nasa 30 meters po. So, hindi siya ganun ka laki yung frontage niya. Pero, ang kagandahan is, pwedeng ipasok yung sasakyan kasi kapantayan siya ng road yung property. So, napakaganda naman niya kasi hindi siya paahon, hindi siya palusong. Yan, makikita niyo po yung kasama ko na naglalakad. So, hindi siya ganun ka hirap akyatin. And then, ayan, ang dami mga fruit bearing doon. Konting linis lang tong property na to. Ang ganda po niya. So, ang property po natin ay ito po ay nasukat na po. So, explain ko lang po about sa documents. Bali, si second owner po ang nagbebenta pero hindi po napatransfer sa kanyang pangalan. So, ang nangyari po is napasukat niya pero hindi niya napatransfer. So, naisip po niya na ibenta na lang ulit yung property kasi hindi niya po naaasikaso. So, ang pipirma pa rin po is yung still, yung nasa titulo na which is buhay po si nasa title po. So, wala po tayong magiging problema. Ito po ay kasusukat lang. So, buhay na buhay pa po yung mga muhon na nakalagay dito. Lakad pa rin tayo. Bali, si guide po, siya po yung nakakaalam ng mga muhon dito. Kaya, tinuturo niya po sa akin yung mga boundaries. So, ito nilalakaran namin part 2 ng property. Ayan. So, kung i-rate ko po anong property, medyo slope po siya na gradual. So, ito po ay nasa 80% na slope na gradual. And then, meron tayong 20% po na flat area po. So, ang source naman po ng tubig dito, pwede po tayo magpahukay ng balon. So, medyo mababaw naman daw po yung pinakabalong niya. And then, yun po talaga usually na source ng tubig ng mga nakatira dito. Sako pa? Okay. Nasaan? Yung lugar mo na sa kabila, yun yung pagitan. Yung lugar na sa lugar yung lugar na yun. Yun ang pagitan. Yung pong matataas na yun, yun nandun, hindi na? Hindi na po yun na po yung pagitan. Ayun na. Ito pong inakita mo po mamaya mangga na yan. Oo. Yan hanggang dyan po yan. Kaya may saging na yan, papagayan. Ayun yung magana yun, yun. Yan, papagayan na po siya. Okay. Sa karsada. So, na yun yung pinaka-boundary na. Oo, yan na po yung pinaka-boundary. Yung mga niyog na yun, hindi nasakop yun, Pero nandun po yung muho sa may tapat na yun ng yung niyog na yun. Okay. So, para siya talaga nakatalilis siya sa daan. Sa daan. Hindi siya nakaharap. So, yan, lakad pa rin po tayo. Sabi po kasi ni guide, meron ditong overlooking na
side po ano. So sabi ko gusto ko makita. So and ito na, umakyat na po kami dun sa may pinaka overlooking niya, pero medyo masukal lang. Pero gusto kong matanaw. So akyat tayo. Ang ganda. So yun, bali nandito na ako sa may pinaka-overlooking. Pero dahil sa sobrang sukal, hindi siya matatanaw yung pinaka tuktok po nung kabilang property po. Ano, medyo may pagkasukal. Pero once na mahawan, tanaw po natin yung buong paligid dito sa may pinakataas. And then magandang idea rin dito, lagyan po natin ng kubo. Ang lakas pati ng hangin dito sa taas. Ang ganda. Yung hangin, damang-dama mo yung hangin. Fresh air. Oh, ang ganda dito sa taas. Daming hardwood, ano? Ang ganda dito pag nahawan, tapos ititira yung mga puno na medyo malaki. Oh, ang ganda. Sukan lang. At tanaw ko dun sa may gawi doon yung ano, baba oh. Hindi lang malinis. Pero tanaw siya. Pero ito, pag pinapalinis ng kukuha mo, may ano ka, ganda. Oo nga. Pag ito naman ay nakuha, tapos yan na pinalinis. Ako yung mga kuha yung nabilinis. Okay. Nagpipresenta na. Maglinis. So yan, medyo bumababa na po kami. Galing dun sa may pinaka-overlooking. Yan, pag yan, Oo nga, tanaw nga eh. Ang sukal ano? Lakas ng hangin. Sige. Yan, kawanin mo na lang yung daan natin. Ang ganda sa may baba, ano? Kaya naman lang hindi maputik yung ano, yung pinakalupa niya. ganda po ang lupa nito. Oo, ang ganda nga. Hindi dumidikit sa ano, sa tsinelas. Ang ganda, no? Diba, nakakawa ito. Nakakawa yung mga bibo. Ay, ito yung bakit na. Saan po? Yung mga mangga na yan, sakop yan? Yan baba. Itong baba na to, iniyugan na yan? Ako po yung isa. Yan, yan. Marami pa naman. Ay, yung niyugan na yan, sakop? Ah, hindi na sakop yun. So yan, bali, sakop pa po yung medyo mataas po na yan, no, yung slope area. Pero itong part na to, itong medyo pababa na to, at kung saan maraming niyog, hindi na po yan sakop. So tara, lalabas tayo ng property and then makita po natin yung pinaka-road niya. So doon naman tayo sa part na yon. Daming puno ng mangga. Then, bali nakalabas na po ako ng pinaka-property. Bali, nandito na po ako sa may pinaka-barangay road, no? So, papakita ko po lang talaga sa inyo yung pinaka-reality ng daan sa ngayon. So, ito po yung pinaka-daan niya. And then, hindi pa po nagkakaroon ng widening. So, kagaya nung nasabi ko, ay pag nagkaroon po ng widening, doon tayo magkakaroon ng frontage po. Ano? So, makikita po natin, meron na po tayong pinaka-source ng kuryente dito. And then, bali, ito pong daan po na to, yan po ay tatagos po ng La Laguna. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na property, na kabilaan po ang daan. So, kung dito tayo dadaan, once na matapos po yung road, yan po ay tatagos ng La Laguna. So, Lopez pa rin po. Ayun, ano. So, lalabas tayo ng National Road. And then, dito naman po sa part na to, dyan po kami pumasok.
So, national road po yung tatagusan din yan. So sa ngayon po talagang ang pinakakalsada po natin is ongoing pa po. So nakita namin sa may pinakabungad yung mga kalsada na ginagawa, so hindi pa po siya nararating dito sa ngayon. Pero pag naman po tag-araw, ito naman po ay napapasok ng 4 wheels. So sa ngayon po ilang araw nang nag-uulan and then may bagyo, kaya ganyan po yung pinaka-itsura po ng road po natin. So talagang hindi po ako nag-a-advise na pumasok ang 4 wheels sa ngayon po, pero once na nag-araw, yan po, pwede naman po natin ipasok si 4 wheels. So dito po ako galing kanina, yan. And then explain ko lang po about dito sa may pinaka sinasabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng frontage. Bali ito po, ang property po is magsisimula po doon sa may niyog na yan. So ayan po yung pinaka-start ng property. And then nagkaroon po tayo ng allowance po dito sa may pinaka-road. Ayan po So ito pong allowance po na to, yan yung ginagalawan ng daliri ko na yan. Yan po, ito po ay part po ng kabilang property. So ang nangyari po is nagkaroon po ng pagtuhog sa kalsada. So ang nangyari, ito pong may-ari po nito is napunta po yung kabilang part niya o yung kapirasong part niya dito sa road na to, dito sa part na to, kung saan nandun naman po yung property na 2 hectares po na binabulag po natin. So once na nagkaroon po ng widening, magkakat po dito, yan, magkakat po dito ng part, and then magkakat dito po ng part paulit. Ayan, so kakainin na po siya ng widening. So ang maganda po is hindi po makakain si 2 hectares po ng road. So ayun po kasi yung pinaka-start ng property. So ganun po yung pinaka-reality po niya. So magkakaroon po tayo ng frontage pero medyo maliit kasi ito po ay maglalaro lang sa nasa 30 to 40 meters lang po. So ang mangyayari po kasi si property is gumanyan po So ito po yung pinaka niya, then gumanon po siya. Yan, kaya po nasakop po yung pinakabahay. Ang papaganon po siya. So, maliit lang po yung pinaka-frontage po natin. So, yan, bali lalabas na po ako ng pinaka-road. Kung sakali po magustuhan nyo itong property na to, pwede na po tayo sa reservation po. Ready na po tayo sa reservation. And then, kung meron man po akong hindi nabanggit about dito sa property na to, dito sa details ng property, ay meron po kami description po sa baba. So, pakiclick na lang din po iyon. So, kagandahan nito, Lopez lang po ito. And then, sa ngayon po talagang yung pinaka-road lang po natin ang medyo problema po. So, maputik po talaga. Yan, binibigay ko na po sa inyo yung totoong daan. Pero yung property po, ang ganda po niya. May overlooking tayo, may flat po tayo. Ayan na po yung pinaka-line ng kuryente natin. Ayan. So, ito po yung frontage po ng property. So, yan po. Bali, isang magandang property naman yung na-visit natin for today. Kung sakali magustuhan niya po to, message nyo na po kami. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan po. So, baka ito na po yung property na nakalaan sa inyo. Ayan. So, yan po. Thank you po ulit.